Hello mga Cubs! Balak nyo bang pumunta ng Pangasinan? At mag-vacation? So ito mga Cubs yung may share namin sa inyo. Magkano ba ang budget sa gas atoll? Gaano katagal ang biyahe? At saan magandang accommodation na malapit sa wharf? Alamin natin mga Cubs sa video na ito. Yes mga Cubs, yung biyahe natin is from Los Baños, Laguna to Pangasinan. Yung toll fee mga Cubs ay kulang-kulang mga 1,400 yung one way lang. So ready nyo na lang mga Cubs yung budget natin. So ayan, mga 1,400. So dito pala tayo dumaan sa Turbina Bucal Bypass Road papuntang SLEX. So yan mga Cubs, yung ating weather dyan ay maganda pa, no? Medyo mainit pa. Pero pagdating natin ng Skyway mga Cubs, ayan na, bumuhos na yung ulan. So iba-iba talaga yung weather sa iba-ibang lugar. Then dito mga Cubs ay malapit na ito dito sa may Marilao, Bulacan. Maulan pa rin. Buti na lang pagdating namin sa aming unang stop dito sa may Petron, McDonald's, ayan, medyo humupa yung ulan at nakakain kami dito sa may McDo. Ito yung unang stop mga Cubs. So yung layo pala mga Cubs from Los Baños, Laguna to Pangasinan ay kulang-kulang 300 kilometers. So medyo matagal-tagal din talaga yung biyahe. Umabot kami ng 6.5 hours. May 2 stops kami. And then of course yung budget namin sa gasoline mga Cubs ay kulang-kulang 5,000. Yung sa akin lang mga Cubs ay Shell talaga ako nagpapagasolina. So yung Shell doon kasi kunti lang. So pag may nakita ka na Shell ay talagang full tank na kaagad. So ayan mga Cubs, yung sa gasolina kulang-kulang 5,000 kasi nag-ikot-ikot pa kami doon sa Pangasinan. So dito naman kita ko lang dito yung mga municipalities yung nandaanan, and then yung may bridge din na dalawahan magkatabihan, kaya pinidyo ko yan. And then yung tricycle pala mga Cubs, nakita ko din kasi halos pareho lang, may similarity lang yung tricycle ng Los Baños, Laguna at dito sa iba-ibang municipality dito sa north area. So pareho lang mga Cubs. Wala akong masyadong nakikita ng mga jeepney dito mga Cubs, yung tricycle lang. And then ano naman mga Cubs, pagdating nyo na malapit sa Pangasinan, marami na din yung mga puto, may tupig din sila. Yung tupig pala dito mga Cubs, medyo malaki compare dito sa tubig papunta kayong ng Baguio. Pero iba din yung texture niya, iba din yung lasa niya, pero pareho lang sila na masarap. So ito naman mga Cubs, yung yung barangay na malapit sa wharf dito sa Pangasinan, and then malapit na pala tayo dito sa guest house. Yung guest house na pinagstayhan namin mga Cubs ay yung name ay 148 guest house. So simple lang mga Cubs, pero okay din at saka maganda din yung kanilang rooms mga Cubs. Then timing may lumabas mga Cubs, ayan, nakapasok tayo agad sa Guest House 148. Yan yung FB page na mga Cubs. May website din yan sila mga Cubs. Makita nyo rin yung mga rates nila. Iyan mga Cubs. Andyan din si Kuya, no? Timing na timing mga Cubs kasi may lumabas. Ayan sila. So maganda dyan mga Cubs kasi tinutulungan talaga tayo ng mga staff nila. So ang babait. Wala akong masabing sa kanila, talagang okay na okay yung kanila mga staff. So ito mga Cubs, so the next day kumuha ko ng video kasi maganda na yung panahon. Ayan siya, may 7 rooms pala ito ang 148 guest house. Then ito po yung reception area nila. Ayan, may mga upuan. So dyan kayo pwedeng umupo muna bago pumasok sa inyong rooms, and dyan kayo magsettle sa kanila ate, dyan lang, yan sa desk na yan. May 1,000 pesos pala kayo dyan mga Cubs na deposit, and then kung ano na lang yung kulang, so yun yung inyong babayaran. So yan mga Cubs, yung kanilang swimming pool bago makarating dun sa aming room, kasi room 4 po kami. Then yun yung resto bar nila, so maraming
pwede nyo mabili dyan. So order lang kayo kung gusto nyong umorder ng pagkain, kasi ayaw nyo nang magluto. So ayan, pwede kayong makapag-order sa kanila. Order kayo ng mga talaba, kung ano-anong gusto na seafood. So pwede kayong mag-order lang sa kanila mga kalbs. Pero order it ahead, hindi agad-agad yun na ma-serve nila. So ito mga kalbs, every room may mga tables, so pwede kayong umupo sa labas. And then mayroon din silang lutuan mga kalbs kung gusto nyo makatipid. Yun yung ginawa namin. Nagdala kami and then nagluto kami dito for breakfast and saka dinner mga kalbs. Mayroon silang mga stove, mayroon silang ref. So hindi talaga masisira yung ano, mayroon silang mga plates. Lahat-lahat mga kalbs, kompleto yan. Pwede kayong mag-ihaw-ihaw, pwede rin. Tapos ito naman yung room mga kalbs namin. Ganda mga kalbs, sobrang linis, mabango. Wala akong masabi. Okay na okay itong 148 guest house mga kalbs. Then ayan mga kalbs, meron lang kaming extra bed kasi hindi magkasya sa bed. One person na extra ay 500 pesos per day. So tatlo, so 500 yung dagdag namin. Ito naman yung CR nila mga kalbs, yung restroom niya. So mayroon na kayong shampoo, body wash, hand wash, lahat-lahat. Conditioner mayroon din bidet, hot and cold shower din yan. Tapos kita nyo yung mga bato-bato doon, yung drain, yun yung design nila. Tapos sa gabi naman, ganito mga kalbs, yung kanilang lugar. So mayroon lang mga kalbs sa konting insects dyan sa malapit sa inyong room, kasi dito tayo yung sa maraming maraming mga tanim. So talagang may mga kunting insects, saka mayroon ding mga frogs dito sa guest house. So sa amin naman okay lang naman kasi sanay naman kami dito sa probinsya, kaya sa Los Baños, kaya okay lang sa amin. And then yun lang mga kalbs, yung unang labas dun sa bidet namin medyo may amoy, pero pag matagal naman nawawala naman. So yung ginagawa ko lang doon ay lagyan ng chlorine yung tubig dito sa aming bahay sa Los Baños, tsaka ilublob yung bidet na yon, then nawala lang din yung amoy niya. So yun lang mga kalbs, ito yung pictures natin. So kung saan kayong pwede magstay doon na malapit lang sa wharf, at saka okay yung stayhan nyo at affordable. So ito mga kalbs, may tubig pero pwede dumaan daw sa taas bundok.